Susundo tayo kay Mrs. Lunes ngayon. Naalala niyo yung sinabi ko na ito yung number 1 sa mga upgrades natin. Itong TPMS. Tabla sila nung riser. Siyempre nagbabago yun pagka apekto ng reliability, di ba? Kung tumagal ba. Ito kasi nasira. Share ko sa inyo kung bakit nasira at kung paano natin inayos. Okay, samahan nyo lang ako. Okay, explain ko muna sa inyo kung ano nangyari at kung bakit nasira. Okay, tingin ko hindi natin may question yung reliability niya kasi user error yung nangyari. Chinarge ko siya ng gamit yung fast charger kasi alam nyo naman, di ba, matagal makapuno yan. Matagal i-charge, so ginamit ko yun, tapos na overcharge, pero gumana pa siya nun. Ano yun, papasok ako nun, gumagana siya. Tapos after kung bumiyahe, papasok, nang pauwi na ako, ayaw na bumukas. Akala ko na lobat lang ulit. So hindi ko na inuulit. Chinarge ko na siya ng normal na charger, yung luma, yung hindi fast charger. Kaso nung ginawa ko yun, umiinit na siya. So yun yung nangyari. So syempre bad trip kasi nasira maganda pa naman yung upgrade na yan. Share ko sa inyo anong ginawa ko. Unang-una, binuksan ko siya. Kasi bago ko siya itabi, tatabi ko na dapat tinanggal ko na yung Bluetooth dun sa gulong, yung takip. Iniisip ko sana magpapalit na lang ako ng iba. Tinanggal ko na kasi bala ko nga itabi na. Nag-isip na ako kung anong bibiling kong bago. Kaya tinanggal ko. Sabi ko, tignan ko kung ano nangyari. Bakit siya umiinit pag sinacharge. So nang binuksan ko siya, wala na, hindi ko na videohan kasi hindi ko alam na maayos ko siya. So binuksan ko, ang nakita ko, putok yung battery. Tsaka pagkabukas ko pa lang, naamoy ko na kagad na amoy sunog kahit matagal na siyang hindi naka-charge. So ayun nga, wala akong video pero bibidyohan ko, yung bubuksan ko na lang ulit para makita nyo lang kung ano itsura. So sunog, singit ko na lang yung video dyan kung ano itsura. Wala na rin yung battery putok, tinapon ko na hindi ko na videohan. Pero bubuksan ko ulit para makita lang kung ano yung itsura. So ayun, so iniisip ko kung baterya lang ang problema, kaya kong palitan yon kahit na paano, kahit di tayo masyadong marunong, since lagi tayong gumagamit ng device na may maliliit na baterya. So iniisip nyo kung ano ba yun, yung vape. Binuksan ko lahat ng vape, mga luma kong vape, para may makita akong baterya na kaparehas. So swerte kasi yung Romeo na vape, yung Flava na Romeo, sakto siya. Hindi man sakto, mas malaki siya ng konting-konti, pero pasok pa rin siya sa case. Lagay ko dyan yung tsura ng Flava Romeo na gamit natin, na black currant. Basta lagay ko lang dyan yung Romeo mismo, pati yung iba-ibang flavor para makita nyo yung iba-ibang kulay. Baka may kakilala kayo kasi hindi kayo nagbe-vape, hingin nyo na lang yun kung sakaling kailangan nyo yung baterya. Okay, so binuksan ko lahat, nakita ko nga yun yung pinakamalapit kasi yung baterya nung Flava na yun flat, hindi kagaya ng iba na parang bilog, na parang tube, parang ganun, yung parang mga normal na AAA. Ayun, so iniisip ko, sayang naman, di ba, kung baterya lang, baka naman pwede. So sinubukan ko. Hindi tayo masyado marunong maghinang, pero at least nakakapaghinang ng mga wire kahit na paano. So yun yung ginawa natin. Binaklas ko yung baterya. Hindi ko pala muna hininang. Binaklas ko yung baterya, nabaan ko yung putol ng wire dun sa baterya. Tapos inalis ko yung baterya nung nakakabit dyan. So dinikit ko lang muna. Nagulat ako, nag-on. So sabi ko may pag-asa kasi nag-on. So nilabas ko yung panghinang ko. Yung ano lang yun sa Shopee, o 100 plus lang yata, 150, ganun. Hindi talaga siya pang yung panghinang ng pro talaga, pero pwede na. So hininang ko, di nakabukas na siya. Tapos tinry ko ulit. Try ko naman i-charge. Tinesting ko, ayaw mag-charge. So kasi itsura niya nung original na battery pa, pag binuksan mo makikita mo yung battery nasa ilalim ng board. Basta makikita nyo sa video, pa i-flash ko dyan. Ang pumutok ko sa part ng battery sa ilalim. So yung ilalim ng baterya, yun yung part na sunog. So nangatay ng baterya, tapos hindi siya nagka-charge, diba? Yung wire ng charger papunta sa board, nandun nasa ilalim nakaipit ng battery. So nung pumutok yun, diba sunog nga, parang sunog din yung wire ng charger, nasunog. Ito hindi ko alam kung
wire ba ng charger yung unang nasunog kaya naapektuhan yung baterya, or pumutok yung baterya kaya naapektuhan yung wire ng charger. So hindi ko alam, pero hindi naman na importante yun kasi sira na siya eh. So bali dalawa naging sira niya, pati yung charger nasira. So pinalitan ko yung wire. Actually hindi ko pinalitan, pinutol ko lang yung part na sunog, kasi ninang ko lang ulit siya sa terminal ng charger. So after ko hinangin, tinesting ko, gumana. So iniisip ko, gusto ko siya i-share sa inyo kasi tayo naman, hindi naman tayo magaling maghinang. Literal na tayo yung hinang natin eh. Na-discover ko yan nung noong nag-college pa kami, pinaghinang kami nung college. Eh, may classmate akong electrician talaga. Yun yung sideline niya kahit nag-aaral pa lang kami. Yung inihinang yung sa PCB board, yung parang basta yung mga pyesa-pyesa, di ko lang tawag eh. Hindi IC, parang mga lang, mga resistor ganun. Nakita niya yung sa akin, sabi niya, ano ba yan, parang tayo yung hinang. Literal na tayo. Tapos pinakita niya sa akin yung tama. Sabi niya dapat ganito itsura, yung ang ganda na sa kanya, yung mukhang kisses. Hanggang ngayon di ko pa rin kaya yun. Dahil siguro wala tayong flux, soldering flux. Asa na lang tayo dun sa sa mismong LED. Soldering LED ba tawag doon? Basta yung LED, So hininang ko, okay naman, gumagana na siya, kagaya niyan. Hindi ko pa charge ulit yan kasi yung vape ko na yun, yung ubos na, sinacharge ko pa rin yun para pagka sinasagad ko yung kahit zero na yung juice, kapag naubusan ako, inihipak ko pa rin yun kahit ako paano. Pagka wala pa akong vape na bago, kaya may charge siya lagi yung mga vape ko na sira, vape ko na ubos na, kasi pwede pang sagarin yun ng konti eh pag naubusan ka ng emergency, wala ka nang mahipak. So hanggang ngayon hindi ko pa siya ulit na-charge, pero tinesting ko, nag-charging yan. So advice ko, huwag nyo i-charge ng fast charger. Nakalagay naman sa lagayan yun eh, alam ko nabasa ko sa lagayan yun na huwag gamitin ng fast charger. Eh nainip tayo, yun, nasira, nasunog yung baterya or yung charger na wire. Yun lang, shinare ko lang sa inyo. Ilagay ko dyan yung video ng pag binuksan natin siya ulit, para makita nyo lang yung magiging itsura, para pag binuksan nyo, alam nyo na yung itsura. Okay, so ito natin tapusin. Hanggang sa muli. Thank you na matindi. Bye-bye.